Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Viral na karerahan ng 6 na bus sa isang highway sa Northern Luzon, iniimbestigahan na ng LTFRB. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Nakarating na sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang humaharurot na mistulang paligsahan ng 6 na mga bus ng GB Florida na viral ngayon sa social media. Sa inisyal na report na natanggap ng LTFRB, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Diadi Cordon Road sa pagitan ng Nueva Vizcaya at lalawigan ng Isabela. Ayon kay LTFRB spokesperson Atty. Ariel Linton, kung pagbabasihan ang post sa Facebook ng isang Carlo Carbonel, mistulang ginawang racetrack ang kalsada ng sinasabing 6 daw na mga bus na pagmamay-ari ng GB Florida. Sa kuha ng video ng uploader na si Carlo, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng 3 Florida bus na halos magkakasunod sa highway. Pero sabi ng uploader, mayroon pang ibang unit na mistulang nagkakarera dahil 6 umano ang nakita niyang mga bus na pagmamay-ari din ng naturang bus company. Isang araw pa lang ang nakalilipas mula nang maipost sa FB ang insidente, pero mayroon na itong 8.1 million views ngayong umaga. Umaani ngayon ng sangkaterbang negatibong mga reaksyon ng mga netizens ang post na ito. Kabilang dito ang humihikayat sa LTFRB na patawan din ng suspensyon ng GB Florida bus gaya ng nangyari sa aksidenteng Solid North bus sa SC Tex noong Mayo 1. Dahil dito, sabi ng tagapagsalita ng LTFRB, iniimbestigan na nila ang insidente at kung mapatunayang lehitimo ang viral video, ay maglalabas sila ng desisyon ngayong araw. Samantala, naglabas na rin ng official statement ang pamunuan ng GB Florida bus. Hindi raw ito naaayon sa kanilang pamantayan at nagsasagawa na sila ng hakbang tungkol dito. Sabi ng bus company, ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga pasahero ang laging nangingibabaw sa kanilang mga prioridad. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ex-PCSO Chair Garma nananatiling nakakulong sa US. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakakulong pa rin sa United States si dating Police Colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Roy Garma. Ayon kay DFA Passport Division Assistant Director Charlie Florian Prenicolas na mula pa noong November 2024 ay nakakulong pa rin si Garma sa US Immigration Facility sa San Francisco. May regular na ugnayan ng DFA at Philippine Consulate General sa Houston ukol sa kalagayan ni Garma. Naging mahigpit ang mga otoridad ng South Louisiana Immigration and Customs Enforcement Processing Center dahil maging ang tawag sa telepono ay hindi nila pinapayagan. Sangkot umano si Garma kasama si dating National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo na nasa likod ng pamamaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Matapos na matanggal ang contempt order ni Garma, ay nagtungo ito sa US. Nakulong si Garma sa US dahil sa Magnitsky Act dahil sa posibleng money laundering at human rights violations. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.